Sa isang mundong patuloy na nagbabago, patuloy ding lumalakas ang tinig ng LGBTQ+ community. Sila ay mga taong may iba't ibang identidad at pagmamahal, ngunit iisa ang hangarin ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at respeto. Sa dokumentaryong ito, ating pakinggan ang kanilang iba't ibang opinyon at sariling panindigan patungkol sa LGBTQ+ community. Para sa akin po, hindi po ako sang-ayon sa isang LGBT. Opo. Yes po. Dahil kung pinanganak kang babae, mamamatay ka yung babae. At kung pinanganak kang lalaki, mamamatay ka rin. So para sa akin is okay lang din naman kasi matagal lang panahon na parang hindi na normal na lang man ang LGBTQ ngayon sa society. So sa atin na lang na mga straight is respect na lang kasi yan lang din yung gusto nila. So wala po, hindi naman sa ka judge kung nanay lang gusto. So wala ba, respect na lang sila ang gusto. Kuya, para po. Okay na. Magandang umaga iha. Bilang isang magiting na kalalakihan, yung same marriage, yun yung pinagbabawal sa yung maaari. Ginawa tayo ng Panginoon na lalaki at saka babae. Babae para sa babae, lalaki para sa lalaki. Ganyan kapag ang gamit mo ay solid dishwashing liquid. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Mapapadali nito ang iyong trabaho. At tayo ay nagbabalik. Sa ating susunod na i-interviewin, siya ay kabilang rin sa LGBTQ+ community at nanggaling sa Notre Dame de Llangas University. For me, it could be okay for me because kasi that's the government's decision naman. So, we have no power for us to decide kasi nga sila ang nag-decide. They are the ones who implement the law. So, the only thing that we should do is follow na lang. So, we could respect the government as well because they're doing such things naman for us to be, tawag ito, parang maging good, something ganyan. But there would be disadvantage for that kasi nga, if matatanggal yung program or the organization called LGBT will be, we cannot able to express ourselves as well because that would also discriminate us. So, if that happens, we don't have choice. So, we need to accept the fact na gano'n yung mangyayari. That's it. Thirsty? Feel tired and sweating? Drink Zest L-Juice. It's the #1 favorite drink ng marami. Sarap balik-balikan para sa aming #1. It has vitamin C, A, and zinc. Ginatanggalan po ito karapatan ang mga
member dira bilang isang tao kasi bisag LGBT na naman na siya ma-share sa ato ang public. Pwede siya ma-model o pwede siya mahimong kanang tawagan ni good influence sa mga tao, especially sa kabataan. As a member of sa mga party, wala na may organisasyon ba kung wala na yung mag-leader sa mga LGBT na mga president na mag-leader sa wala na yung mag-care sa wala na sa mag-support sa siyempre sa Philippines, sa all nations, LGBTQ ang mas daghan community. Unlike sa inyo nga mga straight, LGBT ang mas pinakadaghan. Sa aming patuloy na pag-iikot, nag-survey kami ng mga iilan sa mga kabataan. Kumukuha ng kanilang mga impormasyon at opinyon patungkol sa LGBTQ+ community. Ang iba sa kanila isang ayon naman at ang iba ay hindi. Sa aming panghuli na katanungan ay sa pagbabalik ng ating dokumentaryo. At tayo ay nagbabalik sa ating susunod na interviewer. Siya ay nanggaling sa Notre Dame de Llangas University. Pakikinggan ang kaniyang panig sa ating huling tanong. Basically, yes, since we're living in the 21st century naman din, no, and all of us were like open naman din sa ganyan. And basically, it will be like more diverse if magiging like open na siya for like all gender yung public restroom natin and everything. Kasi like, usually now, we are like not being judging naman to those person na like part of the LGBTQ and everything. Doon naman ang nakasanayan in between sa part ng LGBT lesbian na aware na yan sa either dito pa sa Pilipinas sila sa US tanggap na either kung nangyari yan dito sa Pilipinas kami talaga saludo kami kaya bakit man awareness na yan kasi sa amin pagsinat bawal tayo i-discriminate bawal tayo ibabastos gaya na yun ng mga tomboy, lesbian pareha ng mga bayla hindi dapat tagaan natin halaga ating sarili para at least mag-recognize na para mahalubilo lang kung sino ka man kung ano ka man anggapin mo. Hi mga Jai! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano maglaba. Una ay gagamit tayo ng sabon na mabula. Kuskusin ng mabuti at banlawan at siguraduhin nakahalay sa mainit na lugar. Bago tayo magpatuloy sa ating dokumentaryo, ating munang tatalakayin kung ano nga ba ang mundo ng LGBTQ+ community. Sa henerasyon ngayon, mas marami ng tao ang bukas at tanggap sa LGBTQ+ community kaysa sa mga nakaraang dekada. Nakikita natin na ang lipunan ay patuloy na nagiging mas inklusibo at tumatanggap sa mga pagkakaiba ng bawat isa, partikular na sa mga isyong may kinalaman sa kasarian at orientasyong sexual. Marami ng hakbang ang ginagawa upang masiguro ang pantay-pantay na karapatan para sa miyembro ng LGBTQ+ community. Tulad ng
pagbabalkas ng mga batas laban sa diskriminasyon at pagsuporta sa mga laban para sa kasal ng magkaparehong kasarian. Gayunpaman, may mga lugar at kultura pa rin na hindi ganap na tumatanggap, kaya patuloy pa rin ang laban para sa higit pang pagkapantay-pantay at respeto. Sa kabuuan, nakikita ko na ang henerasyon ito ay mas sensitibo sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa pagkakaiba. Kaya't may mga positibong pagbabago sa pananaw at pagtrato sa LGBTQ+ community. Ang pagtangkilik sa LGBTQ+ community bilang isang mamamayang Pilipino ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay, respeto at pagkakaunawaan. Pinapalaganap nito ang pantay-pantay na karapatan para sa lahat. Anuman ang kasarian, ay tumutulong sa atin na maging mas empatikong tao. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa LGBTQ+ community, napapalakas ang ating komunidad at natutulungan ang pag-alis ng mga maling akala at diskriminasyon. Bukod dito, ang pagsuporta sa kanilang karapatan ay nag-aambag din sa pagpalaganap ng karapatang pantao sa buong bansa na nagpapaigi sa ating lipunan bilang buo. Bilang kabataan, mahalagang magkaroon tayo ng bukas na isipan at respeto pagdating sa LGBTQ+ community. Ang pagiging bahagi ng LGBTQ+ community ay hindi hadlang sa pagiging mabuting tao at mabuting mamamayan. Lahat tayo ay may karapatan mahalin at ipahayag ang ating sarili ng walang takot sa diskriminasyon. Mahalaga rin na suportahan ang bawat isa, anuman ang gender identity o sexual orientation, ay huwag nating kalimutang magmahalan sa bawat isa. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagkakaisa, makakatulong tayong bumuo ng isang mas pantay at maunlad na lipunan kung saan lahat ay tinatanggap at nirerespeto. Sa pananaw naman ng relihiyon, madalas na binibigyang diin ang pagmamahal, respeto at pag-unawa sa kapwa. Maraming aral sa iba't ibang relihiyon ang nagturo na tayo ay nilikha ng may dignidad at halaga, anuman ang ating kasarian o pagkakakilanlan. Sa Kristyanismo, halimbawa, itinuro ni Jesus ang 8 kondisyong pagmamahal at pagtanggap sa lahat. Bagamat may iba't ibang interpretasyon ang mga relihiyong grupo tungkol sa LGBTQ+ community. Hindi natin dapat kalimutan na ang pangunahing utos ng Diyos ay mahalin ang Diyos at ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Halip na manghusga, mas mainam na ipakita natin ang habag at pag-unawa, tulad ng itinuro sa maraming relihiyon. Ang respeto at pagkakaisa ay hindi nangungulugang pagsang-ayon sa lahat ng bagay, kundi magpapakita ng pagmamahal at kabutihan sa lahat, tulad ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ikaw ba? Ano ang masasabi mo? Bago yan, halina't balikan natin ang ating dokumentaryong patungkol sa LGBTQ+ community. At dito nagtatapos ang ating storya. Iba't iba man ang ating opinyon, paninindigan, ay sa huli, lahat tayo ay may karapatang mahalin at mahalin ng walang takot. Isang munting paalala sa aming grupo, ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang sa pagkakaisa kundi isang bagay na dapat ipagdiwang. Mula sa aming grupo, ating buksan ang ating mga isipan. Hanggang sa muli, paalam! Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag I've gotten my project here.
Dili lang tabi. Oh, sulod na.